Alam po ninyo, ang mga content o balita na fake talaga, layunin lang ho ay manira kahit personal. Walang kakwenta-kwenta yan. Ang tumatangkilik lamang dito ay katulad ng gumagawa niyan na makasarili for views and subscribers, followers only. Alam niyo kung bakit ko ginawang topic ito? Kasi ho lumalala yung kanilang mga ginagawa. Kung saan galing ito, galing po ito sa mga anti-Marcos. Yung until now, after halos 4 years na, hindi nila matanggap Marcos ang presidente natin hanggang 2028. Yan po yung totoo. Okay? Kaya ko po binabanggit ito kasi alam nyo yung ibalita nyo at panindigan ninyo na ang Pangulo ay may sakit. Pero wala namang kayong access sa kanya. Wala namang kayong malinaw na basihan. Yan po ay paninira, hindi lang sa Pangulo, kung hindi yan ay parte ng destabilization. Kasi gusto nyo ang Pangulo ay umalis sa pwesto or matanggal sa pwesto, na ang inyong layunin ay ipalit ang pangalawang Pangulo na hindi naman karapat-dapat sa akin personal. Kasi wala naman pong dahilan para gawin yun. Pag sakit ang pinag-uusapan, anuman ang sakit ng isang tao, doktor lang. At yung tao, yung may sakit, kung meron o wala, ang siyang merong karapatang magsabi kung anong kanyang kalagayan. Hindi pwedeng speculation, hindi pwedeng nanguhula, hindi pwedeng paratang, kasi libelous yan. Sample lang, kung kayong mga vloggers, anti-Marcos, na nagsasabing may sakit si Pangulo, o kahit sino sinasabing yung may sakit, tapos alam naman yung hindi totoo, gusto lang ninyong magalit ang taong bayan at pababain sa pwesto. Kung sa inyo mangyari yan, sa iyo mismo, sa asawa at pamilya mo, sabihin ng ibang tao may cancer yung asawa mo, ikaw ganon, o yung anak mo ganon, may mga sakit pero alam mo wala, matutuwa kayo? Di ba hindi? Pamilya lang yan. Eh di lalo na pag panguluhan. Dahil ang Pangulo ay napakahalaga sa isang bansa. Dahil yan ay siya ang mangunguna para sa lahat ng dapat mangyari, especially sa katahimikan, development ng mamamayang Pilipino at ng bansang Pilipinas. Yun ang kanyang obligasyon. Pero kung papalabasin yung may sakit, tapos alam nyo, isa pang matindi, mayroong nag-forward sa akin ng mga video, ay kilala ko yung mga vlogger na talagang mga wala sa hulog yan. Puro content, puro views lang ang habol ng mga yan. Akalain mo ginagamit nila yung video, picture na inilabas ng GMA ba or DCWB yata, na ang nakalagay doon file video, file picture. Normal lang po yung maglabas. Ako 38 hanggang 38 years na, mahigit 3 dekada ako sa radyo at telebisyon. Ginagawa po namin yan, normal lang yun. Na pag meron kang binalita, meron kang, kung wala kang bago, bilang background ng istorya at ng ginagawa, ilalabas mo yung mga file, video o file picture. Normal yun, hindi yung libelous. Yun ay normal lang nagpapatunay doon sa topic mo. Ito yung mga personalidad. Pero hindi ibig sabihin, yung luma o file video, yun ang totoo. Hindi yun. Hindi nyo kasi alam, ang gumagawa nito mga vlogger na hindi nagdaan sa media. Hindi media yung mga yan. Walang background sa journalism, sa broadcasting. Wala. Ang kanila, napaharap lang sa microphone, sa camera. Ang piling nila media na sila. Medyas ang dating ninyo. Kasi hindi nyo alam yun. Kahit anong network ng radyo at telebisyon, sa international at dito sa Pilipinas, kahit na sa CNN, sa BBC, sa Fox News, sa lahat ng malaking networks ng television sa buong mundo, normal lang yung file picture, file video. Bilang background lang yon ng topic o istorya. Hindi yun ang ibig sabihin. Kasi nilabas nila, meron daw kung file picture na nilabas ang DCWB. Parang ganon.
Tapos nandun daw ang picture ni dating senador, dating secretary Juan Ponce Enrile. Paano daw nabuhay? Kabubuhan yan. File picture nga yun eh. Binabackground lang yun doon sa istorya na tuloy ang trabaho ng Pangulo. Ano man ang inyong sinasabit paninira, nagtatrabaho ang Pangulo. Ito yung file picture, katunayan, ganyan ang trabaho ng Pangulo. Ganon ang ibig sabihin nun. Walang kasalanan ang DCWB, hindi kasalanan ng kanilang network yang ilabas kasi normal lang yan. Alam ko yan kasi trabaho namin yan at hindi ho yan masama. Ang nagpapasama dyan yung walang alam na mga vloggers, mga walang alam sa media. Vlogger lang kayo, yan lang kayo, yan ang inyong kalagayan. Kahit to sa pahayagan, di ba, may mga istorya din na mayroong background kung ano ang pinagdaanan. Ganun lang yun. Hindi ibig sabihin yung background na yun, yun yung bago. At yun na yung inyong paglalaruan. Nasasabihin nyo ay fake, bakit nabuhay si Enrile? Napakabobo talaga ninyo. Kayong mga anti-Marcos, sagad-sagad na. Kung umulan ng kabobohan sa Pilipinas, sinalo nyo lahat. Hindi nyo pinamigay sa iba. Ayan, ngayon, nung masalo nyo yung kabobohang yan, idinidistribute nyo sa inyong mga followers, subscribers, pinapaniwala nyo ganon. Nagkahawa-hawa na kayo. Sabagay, kakaunti naman kayo. Ako naniniwalang marami pa rin matitinong Pilipino. May pinag-aralan, alam ang nangyayari, alam ang file video, alam ang file picture, kaysa sa yung bago. Hindi yung luma na pinipilit yung ilabas, papalabasin nyo, nanliling lang ang gobyerno. Maling-mali po kayo. Si Pangulong Marcos ay maganda ang kalusugan. Nagtatrabaho. Hindi naman kailangan lahat sabihin at pakita sa inyo ang trabaho niya. Itanong nyo doon sa mga kamiting niya, itanong nyo sa mga kasama niya. Nagtatrabaho siya. Malayo sa inyong paniniwalang may sakit. At yung nagsasabing may sakit ang Pangulo, kayo ang may sakit sa pag-iisip. Kayo yung mga buang. Kayo yung mga wala na kayong kabutihang ginawa. Hindi po ako spokesman ng Pangulo o ng Malacanang, hindi ako konektado sa gobyerno, pero dahil Pilipino ako, nagmamalasakit, may prinsipyo, huwag niyong sirain ang Pangulo. Kasi pag sinisira niyo ang Pangulo, mayroong pangilang-ilang naniniwala sa inyong kasing baba ng inyong paniniwala. Pero ako, dahil mahal ko ang Pilipinas, kung ano ang totoo, yun ang dapat. Ang gumagawa ng ganyang klaseng propaganda at paninira, yan ay may pananagutan. Dapat talaga kayong kasuhan ng gobyerno dahil sobra ng pang-aabuso at sobra na sa demokrasya ang inyong ginagawa. Real talk lang tayo. Please like and share. Subscribe and follow. Paki-like po ninyo, paki-share po ninyo sa lahat ng Pilipino para maintindihan kung ano yan totoo. At yan ang ating ginagawa. For information, for education, ang laging pinag-uusapan dito.